good morning, good afternoon sa lahat po na nandito sa mga nasa hub, so sa mga hub leaders and sa mga members. So maraming salamat po, Coach, for the very energetic introduction. And patype naman po ako dito sa comment section, I am ready, kung loud and clear ako and kung nakikita ako sa screen and kung ready ka na makinig sa pag-uusapan natin ngayong araw na to. Sige po, type mo naman dito, I am ready. Okay, and syempre hindi na ako magpapakilala sa inyong lahat kasi matagal nyo na akong napapakinggan pagdating sa ganitong training, sa project, and right now, syempre ang goal po natin, lahat po ng nandito ay umulan yung inquiries, dumami yung production, dumami yung sales, so papadamihin po natin yan using the platform, yung TikTok marketing po na strategy natin. Okay, so titignan ko muna kung lahat dito lahat dito naka-on cam na and ready na. Ayan. So tama yung sinabi kanina ni Coach, 'di ba? Dapat umaga pa lang, alas 2 pa lang, alive na tayo para marami pong pay-ins, 'di ba? Marami tayong ma-attract. Okay, ayan, naka-on cam naman lahat. And kung ready ka na guys, i-type mo naman dito sa comment section ilan yung gusto mong inquiries, 'di ba? Kung puputok man lang yung TikTok mo, ilan yung gusto mong inquiries, yung gusto mong makita doon sa inbox, 'di ba? Type mo naman dito. Okay. Kasi marami po tayong option para pumutok ang inquiries. At ito na po yung sinasabi ng Mentor Joseph Lim na we can do ads, pwede tayong mag-manual, pwede din natin aralin yung TikTok marketing. Okay, so ito na yung pinaka-forte ko and forte ng community namin, yung TikTok marketing. Literal po na para ka dito naka-unlimited boosting, di ba? Naka-unlimited boosting po yung mangyayari sa dito kapag nagamay mo at napag-aralan mo tong TikTok marketing. Okay? So ayan, gusto ko munang Mhm. Gusto ko munang maintindihan nyo, eto na muna yung pinaka-overview ng TikTok marketing. Gusto ko maintindihan mo yung platform, di ba? At kung ano yung dapat nating gawin sa platform na yon. Kasi yung iba po, sabi ko nga dito, TikTok is not just for entertainment. It's a digital business tool. Kasi yung iba, hindi sila aware anong gagawin ko sa TikTok. Yung may TikTok naman ako, actually matagal ka nang may TikTok. Tama, pero anong pakakaintindi mo sa TikTok, 'di ba? Paano mo tinitignan si TikTok? Tinitignan mo ba si TikTok? Ang pakakaintindi mo ba sa TikTok pang ano lang yung TikTok, dancing, dancing, 'di ba? Ano lang 'yun, pagpapapa-cute, 'di ba? So ngayon, gusto ko mabago, maayos yung perspective mo na it is a digital business tool. So si TikTok po, lahat po ng negosyante, big business owner na kay TikTok na. Kasi currently, si TikTok po, naandun po sa kanya yung tao. 'Di ba? Si TikTok po yung pinakamagandang hanapan ng mga bagay-bagay. Kasi bakit? Ang bilis ng videos, ang bilis ng information kay TikTok eh. Si TikTok din yung dahilan bakit mabilis maging artista. 'Di ba si TikTok din ang dahilan bakit maraming matataas na negosyante na tumaas yung sales nila pagdating sa products. So ibig sabihin, yung mga matatalinong negosyante, alam nila yung purpose, naiintindihan nila yung platform na TikTok. 'Di ba yung SOCMED natin na TikTok, ikaw, 'di ba? Right now, 'di ba? Mina-maximize mo ba talaga yung TikTok para pumutok ka sa negosyo natin? Para dumami yung sales mo, yung retail tapos wholesales mo na sales sa business natin o hindi? Kasi kung hindi, this is a sign, 'di ba? Reminder tong sinasabi ko ngayon na wake up, kailangan mo mag-TikTok. Kapag hindi ka nag-TikTok, para kang hindi nabubuhay sa era natin ngayon, 'di ba? So lahat ng tao may TikTok, lahat po ng mapa Pilipinas, mapa-Asia, mapa-Europe, lahat po active sa TikTok at alam si TikTok. So tayo as negosyante, i-maximize natin 'to. Okay? And next 15 to 60 seconds videos can build awareness, inquiries, and close deals. Hindi natin dito kailangan gumawa ng 30 minutes vlog, 'di ba? Hindi natin dito kailangan ng sobrang pagkahaba-haba. 15 to 60 seconds lang mahuhook agad yung kliyente sa'yo, tapos mapapa-DM mo agad, sorry, direct message mo agad sila sa'yo sa IG and sa other platform natin. Okay, next is the best time to post. Ito, marami nagtatanong sa akin noon kung kailan yung best time, pero meron talaga. Okay, lalo na pag may pumutok na video mo, makikita mo yun sa analytics mo, 'di ba? Sa analytics mo, yun na yung pang-aanuhin mo.
yun na yung pinaka susundan mo na best time to post pag may pumutok sa video mo. Pero kung wala, so ito yung pinaka best time natin, 11 a.m., 1 p.m., 7 p.m., and 9 p.m. So may science diyan si TikTok, bakit yan yung oras. 'Di ba? Sa mga nag-OFW naman dito, anong oras pinakamaganda mag-post? 4 a.m. 'Di ba? Sa mga nag-OFW, 4 a.m. 4 a.m. Di ko pala nasabay dito. 4 a.m., 11 a.m., 1 p.m., 7 p.m. Ayan. 'Di ba? So, 'di ba bago yung kinukwento ko ngayon sa inyo. Okay, buti na lang lahat po kayo dito nakikinig kasi okay, Mhm. Okay. So, kung naiintindihan mo po yung sinabi ko kasi dito, type mo naman dito yung pangalan mo sa TikTok, 'di ba? Para may support system ka na, yung mga kasama mo dito, follow to follow na, 'di ba? Para may engagement sa page na nangyayari. Malaking factor kasi na may engagement yung page mo, 'di ba? Kasi sila agad yung ilalagay sa FYP kapag may mga engagement. Malilesen yung shadow ban sa TikTok. Okay, next, ito. Okay, account structure. 'Di ba kung account structure, pag sinabing account structure, we can use a lot of accounts. Sa Facebook, kumbaga kung sa Facebook marketing, we can create a lot of pages, 'di ba? A lot of names natin dito pwede din. Ang advantage natin kasi si TikTok hindi pa mahigpit. 'Di ba? Hindi pa mahigpit si TikTok. Ngayon, ang gusto ko na lang maintindihan nyo, kung magki-create ka man ng multiple accounts, gusto kong maintindihan nyo na you ask yourself kung kaya mo i-manage yung tatlo. Kasi kung hindi, focus na muna tayo dito sa isa. Pero dapat mag-connect yung posting mo sa paghamig ng sales or pag-ulan ng mga inquiries. Okay, so ako po, kaya kong mag-handle ng dalawa, tatlo, apat na account sa TikTok at naintindihan ko kung ano yung mga ilalagay ko doon na content. So right now, bigyan ko kayo ng info about it. Sinabi ko na din to sa TikTok marketing ko dati, may mga different types of account. Tama, may personal branding, may promotional account or business account, may pang-account naman na pang hook lang ng tao, 'di ba? Tapos i-commercial break mo yung business mo, 'di ba, yung ibinebenta natin sa market. So ngayon, kung may personal branding ka na, mentor, ano yung ilalagay ko dito sa personal branding? Position yourself as mentor or leader. Okay, so ibig sabihin, ang personal branding mo dito, parang yung sa akin po, hindi ko na nang nailagay dito yung Z the Great ko na account. So, ang goal ko doon, makita nila ako as life coach, 'di ba? Makita nila ako, ma-feel nila ako na life coach. So, hindi ako doon nagki-create ng content, kino-commercial break ko na lang yung business pero more on life coach ang approach ko doon sa personal branding. Tapos sa messages na lang ako rumaratrat, nag-create ng engagement. Okay? Next, ano naman ang ilalagay ko dito sa personal branding account? So, ang mga sample na content na ilalagay mo dito, ito yung mga POV, daily in life, kung kaya mo na mag-talking video ka just like ng ginagawa ko, just transformation. Lagi ko po itong sinasabi, tayo mga networker, magagaling tayo magkwento, 'di ba? Sabi ko nga, ang gagaling natin mag-talk sa seminar, ang gagaling natin mag-talk pagdating sa mga office. Bakit? Ang gagaling natin mag-share sa Zoom, mag-inspire sa Zoom, ba't hindi natin ilagay sa platform? 'Di ba? Ang pinakamaganda doon, kasi lifetime kasi siyang mapapakinabangan pag nasa TikTok. 'Di ba? Tapos ang maganda pa dito, hindi lang mentees natin, hindi lang members natin, yung manginginabang, yung mag-maximize, pati din yung market natin. So what if pumutok yun? Di ba may isang videos ka na pumutok, lalo na kung magaling ka mag-inspire. So what if pumutok yun? O di ba? Tapos next sa personal branding, ang iba pang sample contents dito na ilalagay mo. Syempre yung connected na dito sa branding mo na mentor, leader, life coach, yung mga ano mo dito, iko-content mo. So you can do ulitin ko, you can do content like kung kaya mo mag-talk, go ahead. Kung kaya mo naman na hindi nagto-talk via posting lang of pictures pero maayos yung captioning, pwede. Pwede din na hindi ka nagtotok, captions lang, 'di ba? Kumbaga faceless ang tawag namin doon. Kung hindi faceless na video na mukha mo tapos more on hindi ka nagtotok pero nakakita mukha mo tapos may mga captions na nakalagay doon. Okay, so yun. And next po sa personal branding, ang goal po natin dito,
mag-give ng value. Ulitin ko ha, mag-give ng value. Okay, sa personal branding, kung gusto mo na dumami yung ang increase mo, unahin mo po, unahin mo po na ano na mag-give value and mag-give ng mga information. Okay, and mga maaayos na content. The rest po ng pag pumutok ka po, for example, yung sa akin, pumutok po yung sa akin. So right now, ang nangyayari po, dun pa lang sa mga content ko na pumutok, naniniwala na sila na mentor or coach po ako. 'Di ba? So ang priority ko po talaga doon hindi yung sales agad, hindi yung directs agad, which is kailangan naman yun natin. Ang priority ko dito sa TikTok natin, mai-build ko yung brand ko, yung name ko sa TikTok. Kasi the more nakilala ako sa TikTok, madali ako mag-invite, mag-direct and mag-sales. Okay, yung branding ko yung ginagamit ko tapos bonus na lang yung proposal ko na business. Okay, sa promotional naman and business account yun. Ito yung sinasabi ko na promote your team, Ascendra, System Tools. So, pwede dito sa promotional or business account, yung team ng name mo, kung hindi team ng name mo, yung project ng team mo, okay, kung hindi project ng team mo, another name ng ano, ng system or ng kung ano man yung, parang later on po ipapakita ko po yung samples nito ha. So dito sa promotional, dito kang ano, wag mo nang i-download yung content mo sa personal branding. Going dito, iba na. Iba na yung content dito. Ang content mo dito, pang sales na, pang directing na, pang ano na, pang hamig na ng ano, ng pay-ins, 'di ba? Panghamig na ng mga maraming inquiries. So, ang ilalagay mo dito, pwedeng glimpse of presentation, pero 'wag mong sumabaan na gawin natin 30 minutes, wag. Ulitin ko, 15 to 60 minutes lang. So, lalo na't kung ilalagay mo dito yung curiosity, ay nako, 'di ba? Marami talaga, sobrang daming mag-inquire. Next is benefits. So you can create sample of contents na benefits. Like for example, dito sa Ascendra, okay, for example, hindi mo pa ba alam yung Ascendra? Hindi mo pa ba alam yung AI? So AI po ngayon yung makakatulong sa ganito. Tapos doon po wag mo po ilagay lahat sa video, dapat mabitin sila. So yun po yung pinakasikreto namin. Dapat po nabibitin sila sa content mo para mag-browse sila sa'yo tapos mapunta ka lagi sa FYP nila. Okay, next is testimonials. Ang dami po nating mga pwedeng i-maximize. May mga OFW, Gen Z na pwede natin interviewin. 'Di ba kung hindi interviewin, hindi nagkakape lang kayo tapos yung captions yung naglalaro. 'Di ba yung captions tawag nito yung captions yung inaayos nyo na lang kung hindi ka sanay mag-talk. Kung magtotok ka, di ba parang andali, eto ka, tas katabi mo, partner, pwede mo interviewin in the spot. Pero yung pag-i-interview po ha, wag abutin ng 10 minutes. 'Di ba? Partner, parang for example, may kakilala ko na other thoughts, another inspiration today. Tapos, yun na, diretso na. 'Di ba? Tapos dapat alam na, aware na ng iko-content mo dito na testimonial, yung flow mo. Hindi yung on the spot hap. Ano po yung ano mo, 'di ba? Dapat may ano na kayo, kumbaga scripted. May alam na yung flow ng i-interviewin mo. Okay? Gets? Tapos next, pwede mo i-promote yung system, yung academy. Pwede mo dito i-promote yung mga, ilagay dito yung mga sample ganap sa academy, yung mga pa-incentive. So, dito mo yun ilalagay sa business account or sa promotional. Okay? Next, eto na, trend or hook account. Ang goal dito, go viral and attract followers. Ito yung sample sinabi ko to kay Arta. Sinabihan ko si Maricar, sabi ko, ang forte mo, di ba, mahilig ka sa alam mo yung magpapakyut or kung ano man, sabi ko, magpaano ka na lang, magpa-trending ka muna ngayon sa TikTok. Ang gawin mo, mag-create ka ng account, na name mo nakalagay, wala mo ng AGI Corp, magpa-viral ka muna doon. Ang goal mo doon, mga more on, hindi naman hugot, pero parang more on ano sa, alam mo yung tipong babae na nagpapakyut tapos may mga caption dyan na regarding sa pag-ibig. Alam mo yung tao, yung gusto ng tao ngayon. So, yun kasi yung forte ni Maricar, dun yung trip ni Maricar, hindi naman siya mahilig mag-talk. Sabi ko, yun, magpa-trending ka muna, magpa-hook ka muna ng mga tao doon. Tapos, saka mo na isingit yung AGI Corp, at least yung one account mo na yun, marami followers. So, ngayon, sinunod ni Maricar, i-check nyo na lang ang TikTok ni Maricar Gernaldo, yung art, yung Georges something. Ngayon, umabot na po, meron na po siyang, I think, 2 videos na malapit na yung isa 1M na, yung isa naman malapit na mag 1M. So,
ang maganda dito sa Trend and Hook account, kapag may account ka na, may friend kasi ako, kasabayan ko lang, kasabayan ko lang siya sa TikTok marketing. Ang nakakatawa sa friend ko na yon kasi from motivational, 'di ba? From motivational, tapos bigla siyang nag-shift into pagpapakyut. Ngayon po, grabe. Ang followers niya po right now nakakatuwa. Aabot na po siya sa 700,000. 'Di ba? So yung 700,000 na yon or 500,000 na yon, magsingit ka lang doon ng business, 'di ba? Magsingit ka lang doon ng business, i-commercial mo lang, edi marami na agad inquiries, 'di ba? So yun yung ano dito, yung isang type of account, 'di ba? Yung yan, Thread and Hook account. Ang ilalagay mo dito, syempre, yung mga trending audio, relatable caption, and take note, itong funnel to business, ito po yung sinasabi ko na i-commercial break mo yung business. Okay? So, tip, lagyan ng call to action lagi. CTA call to action like, DM to start, or join our digital business, or follow online income tips. Ilalagay ito sa caption. Okay, sa caption dito sa caption, or ilalagay mo to, if hindi talking videos, ilalagay mo sa taas, sa videos or sa picture. Lagi nyo pong lagyan ng call to action kung saan kanila kakausapin or saan kanila makukontak. So currently, dahil yung Facebook ay naayos, nasa Instagram po ako nagdi-directing and doon ko po sila kinakausap para dagdag followers din sa IG. Okay, so next, ito po yung mga example. Ito po yung personal, ito yung personal branding ko po. Okay, so currently ang sinasabi ko sa team ko right now para madali yung close dealing, yung pag-close deal, sabihin nyo na lang, content creator sa TikTok, yun na yun, di ba? Wag na wag drop out student. So ito po yung minamaximize ko right now. Yan, tapos, ayan, nag-updated kung saan ako i-contact, IG, sa bio. Tapos, let's connect. Tapos, eto yung IG ko. So, doon ako nila i-message. Para pag sinabi ko, may pumutok ditong video, sinabi ko na link on my bio or info sa bio ko. So, alam na nila kung saan ako nila kakausapin. So, ito naman na isa, more on ano lang to, more on buhay-buhay yung content ko dito. Ito naman, more on business dito sa AGI Corp System. Ito naman yung isa sa mga account ng teammates ko. I don't know kung kay Gab ko, kay Coach Gab to. Ito naman yung AI, AGI Corp AI support. So, more on pang OFW to na account. Ito po, tip, kung meron ka ng market, 'di ba, nagda-niche market ka na, better na yung TikTok mo, TikTok account na gagawin mo, i-connect mo doon sa niche market, yung mga captioning, yung mga content na na ipopost mo doon. Okay? Parang ito, yung AGI Corp AI support, yung content na to for OFW. So, dito sa OFW, ito, tapos kung mapapansin mo, ulit-ulit. Ulit-ulit yung pictures, pero different lang yung captions. Different lang captions. Tapos ang kino-comment nila dito, taga Riyadh po, taga Saudi po, taga nito. So may pumutok dito 79K. So marami itong, tawag nito, marami. More on pictures, tama, pictures lang to, pictures na content. Pero nakakatuwa po kasi yung mga inquiries dito, like galing talaga sa ibang bansa. Marami pong napapains dito, sila Jefferson, sila Aquino, sila Gab na OFW po coming from karamihan Riyadh and Taiwan. Okay, so ito naman, okay, kay Coach pa, more on pang Gen Z and Millennials. Tapos ito po yung mga example na accounts na pwede nyo pong check, pwede nyo yahan, pwede nyo magkaroon kayo ng idea and information. So, ayan po sila po. Si Coach Maki niyo po yung account na to more on educational. So, educational, informative. So, talking videos yung ginagawa niya dito. Si Cedric naman, mix, di ba? Mix nagsasalita. And at the same time, captioning lang. Okay, video na hindi nagsasalita. Kay Coach Gab naman, more on pictures. So, ito yung isa sa mga direct ko na humamig ng almost nasa 150,000 na sales sa policy lang, 'di ba? Tapos dahil po 'yun dito sa TikTok, dito dahil po dito sa inquiries na sa TikTok marketing. Next naman si Aquino, ayan, ginawa niya ng username niya na OFW kasi ang market niya dito OFW, 'di ba? Okay, so eto, ano po to, nasa hub po to. Next naman si Lucy naman, more on informative, nagsasalita. Di ba? Tas marami pa po, so i-search nyo lang po. Pwede nyong gayahin, pwede kayong magkaroon ng idea. Tapos ano, kung gagayahin nyo po, be very aware po sa captions nyo. Kasi po may ibang grupo na ginagaya kami, na ginagamit na din yung name namin, which is good naman po yun. Pero pag hanapin kasi, di ba, hanapin kasi ng client mo yung ano na yon, so baka dun ka maano. Ngayon, if you're going to promote RI Academy, practice, kung ano man po yung sasabihin ng coach mo,
ng Empire Head natin dito. So, yun po yung sundin natin. Okay, so kami po, bakit po hindi na kami nag-change name ng group namin? Kasi yun na po yung pinaka minamaximize namin sa TikTok. Kasi yung engagement po namin sa TikTok, sobrang kilala po yung yung name na po to sa TikTok. So pwede po kayong mag-usap, mag-get together, mag-meeting regarding sa paano magpapaputok sa TikTok. Okay, yung mga series of activities. Next, ito na po. Content strategy, so ang pinaka-foundation po natin dito yung posting. Okay, so 3 to 5 times per week, pero kung bago ka pa lang, mainam po, everyday, 'di ba? Everyday, kung everyday meron kang 3 posts, 'di ba? Na everyday 3 posts na tuloy-tuloy. Literal po na walang ano to, na hindi po na dapat continuous yung posting natin dito, ha? Ano po, consistency po talaga yung kailangan. Maisa man, dalawa man, basta consistent. Okay, ngayon, ano yung mga content, 'di ba, na ilalagay mo? Number one, educational. Paano kumita gamit ang phone? Okay, paano kumita gamit ang phone? Tapos, entertainment naman, mga POVs. May papakita ako dito mamaya, sample of posting ng mga content. So, sa entertainment naman, mga POVs with trending sounds. Tapos, number three na pwedeng i-post, proof, testimonials, result, team meetup. Sa personal naman, lifestyle story, success story, mga iba pang like incentives. Sa promotional naman, system benefits, tools, and mentorship. Ito po yung sinasabi ko kanina na, ayun, may sample naman pala dito. Okay, dapat within 5 seconds, mahook agad sila sa video nyo. Okay, so paano mo mahuhook yung isang tao sa 5 seconds? Via curiosity. I-type nyo man dito sa comment section, curiosity. Okay, nahuhook tayo kapag curious tayo sa isang bagay. So, dapat sa 5 seconds, di ba, ma-cure. Kaya nga may mga content creator na yung gitna or yung dulo ata yun ng words nila inalalagay sa unahan eh. Di ba? Kasi yun yung pang-hook nila eh. Yung words na yun, yung line na yun. Okay? So, next is, dapat mahook sila. Tapos, yung susunod doon sa 5 seconds na yon, mga 10 to 40 seconds, yun na yung story or info ng ipopromote mo. Okay? Guys, may mga tip naman ako dito paano kayo magiging creative, 'di ba? Ano yung mga ilalagay nyo dito sa content, no words and everything. May titip ako dito mamaya. Next is sa dulo, kailangan may call to action like follow my page, follow my ganito or message me on my Instagram or mag-comment ka dito para mabigyan kita ng access, mga ganon. Dapat ganon yung dulo, call to action ang tawag doon. Okay? So, ayan. So, ito yung mga samples. Mhm. Ito yung mga sample na, for example, etong una kong bid dito, sasabihin ko din naman kung ano yung mga videos na, ano yung mga application na video na AI na yung gumagamit, nag-e-edit ng videos ko. Okay, kumbaga lahat ng videos ko po, karamihan ng edited na videos ko, AI po yung katuwang ko doon. Hindi na po ako nag-hire, si AI na yung hinire ko. So eto po, tara sabay ka sa next batch ng enrollment sa AGI Corp. So wala akong masyadong highlight dyan na information sa caption, etong dito sa baba. Ang content ko dito sa ano lang to, 60 seconds lang yung content ko dito. Kung mapapansin mo, curiosity na agad. Ano nga ba talaga yung AGI Corp? Hindi mo pa alam? Well, makinig ka. Parang ganun lang. Tapos the rest is story na. Tapos sa susunod doon, call to action. Pwede mo tong screenshot, pag-aralan niyo yung content namin, pag-aralan niyo yung mga videos na to para mas makapag-create din kayo ng malupit na videos nyo. Okay, so ito yung sample ng promotional ko dito. Ito yung kinommercial ko doon sa Z the Great ko, na ang gusto ko dito, dumami yung inquiries ko, tas dumami yung sales and directs ko. Kaya isiningit ko na yung business. Okay, ito yung regarding sa kitaan. Okay, pero ang hinighlight ko doon, yung community and system. Hindi ako nag-focus dito sa word na kita. Hindi ako nag-focus dito sa word na gusto mong yumaman, gusto mong hindi. Nag-focus ako dito sa promotional ng team and at the same time sa nagawa ng organization. Okay? Tapos kung paano sila matutulungan. Ito naman kay Maki, mga step by step. 'Di ba? 5 steps para maging part ka. Okay, so 60 seconds lang naman din to. So for example, ikaw, mag-create, mag-ano ka ngayon.
OFW. So, lalo na guys yung mga OFW, kung OFW ka right now, i-maximize mo yung background mo na OFW ka. Pag na-maximize mo yan, ang bilis po magpaputok ng TikTok ng OFW. Okay, kung ano po yung current background natin right now, like sa mga OFW, I do suggest po, yung market talaga OFW. Okay, for niche marketing. Kami po ngayon, pinoporty po namin yung OFW market. Okay? Next, ito naman, kay Zedric naman, ito yung hindi nagsasalita, 'di ba? Ito yung more on inedit niya lang na video, tapos yung captioning niya dito, "Hey ma'am, I'm starting on online business." So ina-aware niya na yung tao na nag-online business siya. Okay, tapos dito naman sa baba, yung mga hashtag po namin, yung country na gusto namin matap, yung maraming mga engagement, tsaka yung group name namin. Okay, tapos yun. Next naman, ito yung sinasabi ko po, POV. Ito naman kay Gab. POV, na more on about ang hina-highlight naman namin dito, yung team, and at the same time, kung ano yung mga natulungan nung nag-join siya. Okay, tapos kay Lucy naman, ayan, talking videos naman yung kay Lucy. If ever man, ito po, pinopromote namin yung team namin with Curiosity. So, hindi namin inilalagay sa TikTok lahat ng info regarding sa ano namin. Okay, kumbaga, yun, Curiosity talaga yung inaano namin dito sa TikTok. Okay, tapos, sa video call, sa messenger na namin sila, binibideo call or nilalatagan, paano talaga mag-join. Yung iba kasi may kakilala kasi ako, nag-upload ng presentation sa TikTok. So wala nang aabangan sa yung followers mo, 'di ba? So in-upload niya, 'di ba? In-upload niya yung presentation. Oh, yun daw. Oh. If ever man sa TikTok, yun na lang yung sinesend niya. Watch mo to. Sa TikTok na siya humahataw. May ganun may mga ganun. Yung iba naman nagla-live selling ng insurance sa TikTok. Well, that's good naman, okay naman yun, pero para kasi sa akin, mas madali na attraction marketing yung gawin natin sa TikTok para dumami yung sales. Tapos pagaanin lang natin yung pag-network natin dito sa TikTok. Okay, eto na, tools to use. Ito na yung mga ginagamit ko. So number one, CapCut for cleaning editing templates. Kami po, may ibang nagsasabi na, grabe naman, abundance naman yung mga application na yan. Well, investment po natin to lalo na sa digital. So, ang ginawa namin, nung una, yung CapCut, nag-aambagan kami. 'Di ba nung nagsimula pa lang kami, yung CapCut, within 1 year, yung 1 year, ito yung amount, ilang leaders mag-ambag-ambag doon. So, ganun po ginagawa namin nung nagsisimula kami. Kaya yung CapCut namin, naka-pro. Pero, ang nag-ambag-ambag doon, mga leaders. So, pwede naman yung gawin eh. Next, captions. Etong captions, it's up to you guys kung da-download nyo to at magsusubscribe kayo. Ito po yung ginagamit ko na AI video editing. Okay, ito yung good for Reels, good for TikTok marketing, for Instagram, Reels. So, ito po yung pinaka-the best gamitin. Kasi yung ito, pwede siya mag-create ng AI twin mo. Sabihin mo lang sa kanya kung ano yung sabihin mo, yung gusto mong i-content, siya nagagawa ng video. Record mo lang yung sarili mong nagbubuka yung bibig. 'Di ba? Tapos pwede din siya mag-edit ng mga videos mo na with pictures, yung basta po lahat na nakikita mo sa TikTok ko, karamihan doon galing po kay captions. Kay captions, si AI po to na editings. Okay, pwede nyo din gamitin yung TikTok scheduler, tapos para yung consistent po yung upload nyo sa TikTok na ilalagay mo lang doon, tapos si TikTok na mag-upload ng videos mo. Next is Canva, so branded cover and storyboards. May mga members po or leaders po kami na ang gaganda ng, ito po, um, please lang yung thumbnail mo sa TikTok, kung hindi ka magta-thumbnail, piliin mo na lang ng maayos yung ano, yung pwede mong ilagay doon sa front ng video mo. Pero kung magta-thumbnail ka sa TikTok, dapat yung thumbnail mo isa lang para hindi masakit sa mata. Okay, isang color lang. Yung iba kasi colorful, naging rainbow, red ang thumbnail or yung nakaganito sa videos na mamaya blue na. So, mainam po kung yung thumbnail mo, wait lang, pakita ko po yung ibig sabihin ng thumbnail baka po kasi. Okay, ganito po yung thumbnail. Ayan, ayan po yung thumbnail. Kung nakikita niyo yung mga yellow na letters, yan ang thumbnail ko. Okay, tapos dito naman, kung mapapansin niyo, wala siyang thumbnail, etong sa taas, pero nakalagay dyan, yung ano, same pictures. Okay? Dito hindi ko na nilagyan ng thumbnail kasi pag nilagyan ko ng thumbnail, mag-iiba yung ano ng ano.
Pero yun, it's up to you guys. Ako, suggestion ko lang to para malinis, maayos yung ano nyo. Kung magta-thumbnail ka, same template. Kung hindi ka magta-thumbnail, huwag ka nang maglagay ng kung ano-ano man. Okay, next is keywords used how to earn online. Paano kumita digital business PH sa mga captioning or personal group or system yung ilagay dito. Okay? Ito na po yung gusto kong itip. Maximize Chat GPT, AIN. Maximize Chat GPT. So, lahat ng content ko, lahat ng idea, lahat ng information, ang kausap ko po ng madaling araw, si Chat GPT. So, nakasubscribe po ako dito every month ng 1,000 pesos kay Chat GPT. Siya po yung tinatawag ko na online secretary, best friend, di ba? So, siya po ang kausap ko at katuwang ko sa pag-create ng videos at siya po yung minsan gumagawa ng mga POVs, mga topic ko sa videos sa TikTok. So right now, kung hindi ka pa naka-download ng ChatGPT, abay, kailangan na po. Si Joseph Lim na po nagsabi nito. Okay, tapos, ano po, ito talaga, si ChatGPT, kung minsan wala ka nang maisip na content, na ano bang gagawin ko? Anong content ngayon? Di ba, wala pa akong posting. Ang kailangan ko na content, dapat more on sales. Kausapin mo si ChatGPT, let's just be specific. Kung may gusto kang ipagawa kay ChatGPT or information, kausapin mo siya na parang tao na dapat sobrang detailed yung sasabihin mo sa kanya. ChatGPT, gusto ko ngayon gumawa ng mga videos, POV videos, 50 seconds lang, tapos ito yung niche market ko, ito yung ganito. Maging detailed ka kay ChatGPT kasi pag ginawa mo yon, sobrang lupit ni ChatGPT. Okay, kaya niya pong mag-create ng mga with call to actions na captions, video script. Actually po lahat ng video presentation ko si ChatGPT po nag-provide sa akin ng script. Ako lang yung nagsalita. Okay? So, next, ito pa, AI apps for captions and iba. Tulad ng sinabi ko dito, yung captions, ayan, tapos yung, di ba may ginagawa ngayon sila, upload yung video na nagsasalita, na sila na nagki-create yun, AI apps yun. So, currently po, mag-adapt po tayo sa era na i-maximize po talaga yung AI na application para ma-maximize po natin to sa negosyo natin, lalo na't nasa digital era tayo. Okay, so kung nakikinig ka po and naintindihan mo, i-type mo naman po dito AI. Okay, sige po, i-type mo dito AI. Yan, di ba? Mhm. Ayan na. Growth and inquiry hack. So, number one, pin top 3 videos na proof, di ba? Proof ng business mo, mga results, proof, how to, and results. So, eto pong tatlo na to, yung ipipin post mo. Yung proof, okay, proof ng business mo, kung natulungan ka man, tapos kung paano mag-join, okay, kung may video ka na ganun, tapos results, or yung pinaka nag-trending na video sa'yo. Tapos next, engagement is the key. Guys, tandaan nyo ha, engagement is the key. Reply with video to comment. So, pwede kayo mag-reply doon, yon tapos ganun. Or else, mag-comment ka po doon sa mga comment section nila. Like, thank you. Kailangan mo lang makipag-engage sa kanila. Para laging ilagay na TikTok yung video mo sa FYP. Okay, next is you can go live. Pag medyo na shadow ban ka, hindi active yung followers mo, parang hindi ka nilagay sa FYP, you just go live sa TikTok like 2 to 3 weeks. Okay, sa go live mo sa TikTok, syempre, kwento-kwento muna bago ka, mag-build ka muna ng audience. So, bago ka magkwento doon ng business, okay? Mag-ano ka muna, like 5 minutes na ano muna, kwentuhan lang. Kwentuhan, kunin mo muna yung loob ng mga viewers mo. The next sa dulo or sa gitna, doon ka na mag-ano ng curiosity, doon mo na bigyan sila ng info regarding sa platform or sa business content ng business content na topic mo sa mga videos mo. Okay, tas kung saan ka nila kakausapin. Okay, next is comment sa ibang similar content to gain traction. Ako po, dahil po ang mga target ko mga quality na influencer, ako po nagko-comment ako doon sa hindi po lagi. Kasi baka yung iba, nandun lang sa mga fina-follow nila. Kaya nga po yung ibang content creator na ang purpose lang ng TikTok nila to massive inquiries lang, wala silang fina-follow eh. Kasi to lessen distractions.
Okay, yung maraming pinapalo, alam nyo na. Di ba, joke lang, nagdi-directing lang yun. Di ba? So, pwede ka mag-comment to engage or pwede mo silang i-message. Ako po ngayon, nakikipag-engage ako sa mga content creator. Okay, sa mga nagsimula dito, pwede nyo gawin yung massive, di ba? Yung massive, dapat may account kayo sa TikTok na pang massive inquiries. Na yun yung nagpa-follow to follow, yun naman yung nagma-market ng niche market mo sa abroad. Okay, yun yung massive talaga, literal na kaya sa TikTok mag 20 to 30 na approach, 'di ba? Or more than pa pagdating sa ano natin. Lalo na kung may ready ka na script, 'di ba? Edi better. Okay? So, 'yun, wala talagang reason na hindi ka dito magkakadirect or magkaka-pay-ins. Meron at meron talaga kasi maraming pwedeng gawin sa TikTok. Para meron kang kausap, meron kang nilalatagan, tas meron kang client na naililista sa notebook for prospecting, 'di ba? So yun, reminder ulit, be active. Okay? Kung magti-TikTok marketing ka, lagi ko po to sinasabi. Kung magti-TikTok marketing ka, check yourself. Dapat 3 hours TikTok marketing ha. Yung meron kang prospect na nailagay sa notes mo, meron kang leads na na-message, may na-DM ka, mga 30, ilagay mo yun doon para later on habang break time ka, may magre-reply agad sa'yo. Wag mong gagayahin yung mga unproductive people or unproductive member na nasa FYP lagi. Tapos na kabisado na yung sayaw, wala pang pay-ins, wala pang inquiries, di ba? Antindi? May mga ganun kasi eh. So, tawag dun, wasted, tawag nun, sayang, wasted eh. Sayang yung oras. Kung magti-TikTok marketing ka, 3 hours lang everyday or 4 hours, pero ginagawa mo yung 5 basic skills dito sa TikTok marketing. Nagpo-posting ka, may engagement ka, nagdi-DM ka, nakikipag-connect ka, 'di ba? May story ka sa TikTok and everything. So, magkakaroon ka talaga ng inquiries at puputok yung TikTok mo. Okay? Gets? Okay po. So, next is, eto na, funneling to conversation. Number one, use auto-reply tools or pin post for facts. So, pwede mo itong gawin. So, si TikTok po, meron na po itong featured na business account. So, sa business account, meron po itong auto-reply. So, pwede nyo po itong gawin. Auto-reply sa akin, naka-personal brand kasi yung akin. So, meron na lang akong di ba may ginagamit naman tayo na application na dun isi-save ang mga reply. So, dun na lang. Copy-paste na lang yung ginagawa ko. Tapos, you can share pala, for example, if meron ka ng video na napin na informative what's the ganito, pwede mo siyang i-share going to going to inbox ng um, ng TikTok. For example, ako po may video po ako sa TikTok na kung saan doon ko na po sinasabi yung results. 'Di ba? Ano nangyari sa akin, bla bla bla. So, pag nagtanong ano po yung AGI Corp, ano po yung business na yan, watch mo muna to. Pero yung post na yon galing na sa TikTok, hindi na galing sa Messenger. Ay sorry, hindi na galing sa FB. Okay, watch mo muna to, then after that, kung napanood mo, next step tayo. Okay? So, at least meron na akong information na na-upload dun sa TikTok na isinesend ko na lang. Pwede naman, hindi kasi pwede link eh. Hindi pwede link, hindi ka pwede mag-send ng videos na galing sa other platform sa TikTok. So, TikTok lang talaga yung, pwede ka din mag-create ng isang video, sa videos na yon ay sorry, sa isang content, andun na lahat ng success testimonials. Tapos ikaw yung nagmamanage ng TikTok account na yon. Pwede mong isend sa kanila, ito yung mga taong natulungan. So, sa TikTok page na yon puro success stories lang. For ABC rule ba? Nagigets ba? Yung isang TikTok na to, may nag-how. Kuha ka din isang video, share, going to isa doon, di ba? Share video. Yan yung mga taong natulungan ko. So, i-check mo na lang. Tapos, sa isang TikTok na yun, for ABC rule purposes. Actually, ginagawa ko po to. Yung page namin ng AGI Corp. O, yan po. Panoorin mo yung mga tao dyan, bla, bla, bla. Okay? So, doon, sinasabi ko doon, yan po yung mga taong natulungan namin and baka ikaw na din yung isa. And excited ako, makasama ka dito. Okay? So, pag magsabing, paano yan? Di ba? Paano yan? Paano po ako maging part dyan? Gusto ko na po. Di ba? So, yung iba kasi wala man lang ka-inspire or kaayos-ayos yung yung message, 'di ba? Nagtanong na nga sa how. Wala ka namang walang pag binasa mo yung chat mo parang ikaw din mismo hindi ka ma-inspired. How po? Watch mo 'yan. 'Di ba? Watch mo 'yan. 'Yun lang. Paano po? Um eto message mo po ako sa Messenger. Iba po yun. Lagyan niyo po ng emotions yung chat niyo para po i-click nila or gawin nila yung sinasabi mo. Tapos next po, after that, 'di ba?
capture leads via link in bio. So makikita mo po sa bio ko kung saan nila ako i-message. Pwede ba tayo ditong, eto po, balik tayo dito. Ayan. Ayan, sobrang importante po ng bio na to. Okay, sobrang importante po ng naan dito. Okay, so diyan pwede mong ilagay ito na lang. Kung makikita niyo po yung middle picture, direct message AZI Corp to join our program, DM sa Instagram. So ito po, ayan, ayan. So dapat sa bio mo, meron ka na dun call to action, and then kung saan kanila kakausapin. Tapos pwede mo din ilagay doon. Ako po dati nilagay ko doon para maano ko na, mag-gather ko na yung, andito naman. Ayun, ayun. Nilagay ko na doon yung Google Form na link. Okay, ulitin ko po, yung Google Form na link, guys, take note, pwede Messenger, pwede Telegram, pwede Google Form, doon sa link sa bio mo sa TikTok. Bakit? Doon kasi papasok lahat ng inquiries or tao. Okay, so ako ang ginawa ko, ginugel form ko nung una. Kasi, ginugel form ko kasi para matawagan ko pa, ma-chat ko pa, maano ko sa Viber, sa WhatsApp. Kumbaga may listahan na agad ako. So, ito yung sample. Okay, ito yung una kong ginawa. Sabi ko, ang gawin ko para may ano na ako, may ma-funnel ko na sila na mapunta sa ganito. So, nag-start po ako nito last year. Kumbaga, last year ko po to ginawa. So, ayan, life coaching. Tapos, ayan po, ayan. So, sa Google Form, ang nakalagay doon, name, age, location, kumbaga para mo silang ayun, form nga. Fino-form mo sila. Okay, dito. Tapos, magkano yung kaya mo for the sessions na ganito. So, meron na akong prospect list. Di ba? May prospect list na ako. Pinatry ko pa nga to kay Coach Rane, bro. Fill up ka nga dyan. Di ba? So, ayan, nilagay ko tong Google Form na link sa bio. Ang ginagawa ko yun sa conversation, pag nagtanong na ng AGI Corp sa TikTok, page ko, sa TikTok account ko, yung link po na sa bio, follow instruction tayo, screenshot mo pagkatapos, tapos balikin kita after, sakto may good news ako para sa'yo. So, yun po yung, script ko dito. Ngayon, pwede mo naman ilagay messenger. Yung link ng messenger mo para diretso sila sa spam. Pero ako po, I do suggest gawa tayo ng page, FB page. Okay? Better po na lahat ng inquiries sa FB page na yung diretso. FB page, magkaiba po yung FB account sa FB page. Bakit? Kasi minsan, si FB, nadedetect niya po pag sobrang daming messenger, daming message sa messenger mo, may spamming na nangyari and everything. So, better po ang conversation po, diretso na dun sa page. Sa page. Ako po, ano lang yun, suggestion ko lang yun. Kasi, na-realize ko yun yun, makakatulong po yun sa atin. Okay? Lalo na't eto, dadagdag yung followers mo sa page or sa IG, tapos sa yung engagement din doon. Tapos mas malaki kasi yung makikita nila doon sa page. Lalo na't kung sa page mo may mga videos na, sikat na, putok na, may mga success stories ka na, yun. Tapos wala pong spamming sa page or pwede po lahat doon mag-unlimited prospect na mag-inquire sa'yo sa page. Tapos pwede ka pa mag-assign ng auto-reply. Okay? Next is, ayan, DM automation tools or manual outreach with script. So, you can create script, guys. Depende sa niche market mo, yung script mo. So, ito sa akin. Hi, thanks for the engaging. Yan sa akin. Ito naman, pag mga Pinoy na OFW or masa, hi, thanks sa panood mo ng video. Ayan. Ito pag mga medyo class-class, sa taas-taas na class, di ba? So, eto. Then, after neto, pag hindi pa, tinatanong ko kung may na-inquiran na siya. Take note, guys. Sa inbox na to, or sa FB page, or sa Instagram ko na to kausap. Okay? Ayan, eto. Tapos, i-prepare nyo na lang, kung may mga videos kayo na presentation with mentor, i-prepare nyo na lang yon para yun yung ma-send nyo. Kailangan po dito ng video tools, ng script, para pag inulan ka po ng 100, 200 na scripts, ay na content, maupuan nyo talaga. Kasi sayang po yung araw kapag pumutok yung TikTok mo tapos hindi mo na maximize. Tumatalon po sila eh. Better na makapag-interact ka and masagutan mo na talaga agad. Kumbaga, ang tao gusto madali. 'Di ba? Okay, so next is action plan.
So, dapat may action plan tayo everyday sa TikTok marketing. Yung iba after training, okay, goodbye. Better po may action plan tayo dito para pumutok tayo, dumami yung inquiries natin, and marami tayong taong matulungan using this platform. So, ang action plan, ito po yung gagawin natin. Okay? So, better bago ka matulog, inote mo na to, di ba? Inote mo na to. Tapos, gawin mo na yung mga draft. Yung sinasabi ko lagi na may draft ka dapat lagi sa TikTok. Naka-prepare dapat yung posting mo sa TikTok. And guys, take note, kapag hatawan sa bootcamp, sa hub, wag kang magko-content. Ang content po, ginagawa siya after the hataw, 'di ba? Or kung may mga labas kayo na lifestyle, nagkakape lang sa labas doon. Pero pag sa hub, 'di ba? Like nag-in the zone lahat, nagbi-video call, nagdi-direct approach, yun po yung gawin natin. Ako pa, I do suggest, kapag may mga free time ka, like nagkakape, or, nagkakape, or may free ka, hindi ka naka in the zone, doon mo po to isingit na TikTok marketing, yung pagkikreate ng content. Okay, kasi kailangan mo talaga lagyan ng time yung pag-create ng content eh. Like, hindi siya yung basta-basta lang. Kailangan mo siya upuan, lagyan ng time. Okay, next, ito, sa branding mo, 3 to 4 weeks, pero ako po, I do suggest daily. Okay, I do suggest po daily yung pag-create natin ng content sa kahit anong account natin, mapa-branding, mapa-business, mapa-trending account natin. Okay, yung mga ipopost mo doon, POV, mga inspiration po, yung sinabi ko, AGI, kung ano yung grupo mo, Ascendra Tools, training, and everything. Tapos, mga viral hooks or collabs. Tapos, ito yung mga call to actions. Okay? Follow for more digital journey, DM to start to begin, tapos C, pin post to start earning. Okay? So, ito yung mga sample of call to action. Kung kaya mo po na isa muna yung i-handle mo na page, go ahead. Pero kung kaya mo na dalawa, tatlo, di ba kaya mo i-multitask yung mga yun, eh di very good po. Okay? So, yun lang. Actually, tapos na po ako, pero idagdag ko lang po to. Ayan, tapos na po ako. Just 2 slides. Lagi ko po to sinasabi na vibe high to attract clients. Better kapag nagti-TikTok po tayo, mataas talaga dapat yung energy natin. Dapat excited, 'di ba? Ang iniisip mo dapat yung maayos, 'di ba? Dapat pag nagki-create ka ng videos, nakangiti ka, 'di ba? Pag gagawa ka ng content, maayos yung energy mo kasi po yung video mo, 'di ba? Yung energy mo maipapasa mo dun sa video. Next, kung magsasalita ka man, sa content, better po maayos, 'di ba? Clear, kahit dahan-dahan basta maayos yung pag-talk mo, hindi yung sobrang bibilis, 'di ba? Hindi ka maintindihan nun. And if magto-talk ka, magki-create ka ng talking videos, yung intention mo po is simple lang, parang yung kapag may kinakausap kang isang tao, yun, ganun, 'di ba? So like talk like you are helping a specific person kapag talking videos yung gagawin mo. Next is, titingin ka po hindi sa baba, sa lens, doon po sa bilog ng iPhone. Okay, hindi sa iPhone dito, sa ganito. Okay, para hindi po nakaganito or ganyan. Diretso po. Okay, next is just be authentic. What do you mean by authentic? Pero, wag po tayo yung yung OA pagdating sa resulta na earn 7 figures, tas ganito, ganyan. Let's be real, di ba? Just, let's share real stories, real income, and let's be authentic pagdating sa content. Hindi naman natin kailangan ng grabihan eh, 'di ba? Yung mga checking ngayon na nag-cheque, 'di ba? Tell stories ng mga income sa Ascendra, yung mentors mo, i-build up mo yung success story ng mentor mo, yung kasama mo sa hub, 'di ba, na productive at kumita, yun, yung mga OFW na napauwi, yun. Tapos yung story mo, paano mo to nakita, paano ka napa full time, 'di ba? Ano yung nabago sa the personality development, nagkaroon ka ng leadership and so on, 'di ba? Next is set the vibe with music. So ako po ginagawa ko to, before ako mag-content, pinapakinggan ko na kahit isang video lang na na-inspired ako. So, goods na yung energy ko. Gagawa na ako ng mga 5, 10 to 20 videos sa isahan para for 2 weeks na yan. Para 2 weeks na yan. Next is, avoid doom scroll or yung para ka ng zombie. Alam mo yun, yung nandun ka na sa FYP tapos hindi mo na nakokontrol yung kamay na yun. Okay, tap yourself pag ganun kasi yun, hindi yun goods. So better na lagi ka lang makapunta sa draft, post, message. So mag-create ka ng pattern or routine
sa TikTok marketing kapag nagti-TikTok ka. Next is intentional posting. Lagi ko po 'to sinasabi na post to give value, not just to sell. And kung ang pinaka-importante, lagi to natin naririnig kay Mentor Tanya, yung intention po natin sa tao, pati sa mga gagawin natin dapat po maayos at makakatulong. So yun lang. Next po, you don't need to be loud. You need to be aligned. Your energy sells more than your words. So ayusin po natin. Let's vibe high para marami po tayong sales, clients, and ma-attract po natin yung mga magagandang market at mga quality na person. Tapos mga future leaders ng organization natin. And yun lang po, salamat. Pero I think, maipopromote po muna ako dito. Um, as per Mentor Jules, i-promote ko po to. Ascenda International Forum po, July 12, Phonepreneur Revolution, may Antipolo event, Pasig, Laguna, Jensen, Iloilo, Cainta. So this coming July 12, 2025, synchronize po yung event natin. May different speakers po dito. Ito po yung place na gaganapan natin. Okay, field event po to. Maghahakot po talaga dapat tayo ng mga first-timer, qualifiers, and buong guest natin, hakutin natin sa araw na to. Sa Antipolo, sa Macdo E. Rodriguez, 6 p.m. Mag-start sa Laguna, Macdo, Nuvali, near dyan sa place na yan, 4 p.m. Iloilo naman, Macdo, near Ataria. Sa Cainta, 2 p.m. naman, Macdo, Shell, dito sa may Brookside. Pasig, Macdo, Forterra, Verde Branch. 6 p.m. Jensen, Offshore Hotel, 2 p.m. Quezon Avenue. So, yun lang po yung i-flex kong slide and maraming salamat. Naway i-apply po natin yung mga learnings natin dito sa TikTok and massive pay-ins and directs po yung mangyari sa atin dito. So, yun lang. Back to you, Coach.